at sama-sama tayo sa pagyaman ngayon. Pinag-usapan po natin yung tamang pag-iipon ng pera kasamang financial expert na si Francisco Colayco. Okay, at yung pag-iipon, para ho may pinaglalaanan, sabi ho ni Ginoong Colayco. Okay. Pero meron ho namang maling paggastos. Meron kasi minsan yung maling investment to. Hindi kasi, sa aking pananaw, kaya yung sinasabi mo nagkakaroon ng maling investment. Oo. Kasi ang pananaw, kumita lang. Gusto agad niya. Ang ating mindset, basta saan ba kikita, salay ko. In money and as well as in life, lahat ng lumalago, may risko. Risk-driven lahat ang buhay natin. Okay. Yung paglago, yung kikitain, hindi natin kontrolado. Yung risko, kontrolado natin. Pero 90% sa atin, nakapokus sa kita. Hindi dun sa ano pwede mangyari na mawala yung nilaga ko. So, having said that, dapat intindihin natin na yung itinataya natin kung mag-i-invest tayo, kaya natin ipatalo. Kung hindi natin kaya ipatalo, huwag natin pasukin. May mga na-interview kami na kahit malaki yung kita sa isang buwan, hirap din sa pag-iipon, no? Ano bang financial advice yung may mga nakilala ba kayo na kahit Madami. mayaman na sila, hindi pa rin makaipon? Madami. Lifestyle kasi, napansin ko, ang pinakamalaking kasalanan, sabihin na natin, o palaking mali nila, yung natawag kong premature acquisition ng asset. Yung bumili na hindi pa sa tamang panahon. Meron lang pang down payment, sabak na. Pagtanong mo, paano mo babayaran yung amortization? Gagawin ko ng paraan. Ayan ang sagot Hindi pwede ganun. Dahil yung pinasukan mo, obligasyon, kaya may kita ka o wala, taga mo sa bato, babayaran at hahabulin yan. So, obligasyon yan, burden na yan. So, kung wala kang kasiguraduhang pagkukuhanan, huwag ka pumasok kahit na may down payment ka na. Parang yung iba ho yata kaya nahirapang mag-ipon kasi lubog sa utang. So, pinapaikot lang yung pera, hindi tuloy makaipon. Kasi nga, yung iba naman, gustong makaabante, walang personalidad humarap doon sa kinakautangan. Alam mo, meron isang kumpanya, napakagaling ng practice nila. Kung ang sweldo mo 1,000, sasabihin sa'yo, 900 lang ang bibigay ko sa'yo. Yung 100? Forced savings. Nung kumpanya? Sa iyo. Para sa iyo yan. Hindi bibigay sa iyo ng kumpanya. Sila magpapalago para sa iyo. Okay. Pero pag mag-resign ka, iyo yan. Hindi naman lahat ng kumpanya, ganun no? Hindi nga lahat. Sana ganun. Oo. Merong ganung practice sana. Kung meron ka regular na kita, gaya ng sweldo, di ba? Ilang porsyento ho ba dapat doon nilalagay mo sa ipon? Ideal, sa akin, 20%. 20%. Yung ipon na yan, pang-emergency fund mo, pang-bayad mo ng tinatawag natin na insurance na kung may accident o death insurance. Kailangan may insurance. Kasi lalo na kung may pamilya ka Oo. Di ba? Pag may pamilya ka, ang insurance hindi investment. Technically. Okay. Insurance protection. Okay. Yun. Halimbawa, yung isa sa ating case study kanina po na mayroong kita na 100,000 piso. Paano ba yung tamang pag-budget niyan? Ba malaki-laki na yun, no? 100,000 Malaki pesos. na yun. Depende kung ano yung pamilya niya, no? Oo. Kadalasan kasi... Tama ho ba itong chart namin, Ginoong Colayco? 10% insurance, education, 40 pagkain. Electricity. Wala pang load dito, Malaki yata kumakain ngayon, load, Hindi Ginoong Colayco. Alam mo, National Statistics Office, sabi nila, pagkain 40%. Pero sa totoo lang, kung mapapagkasya mo yung bahay mo, renta o bahay mo, transportasyon at pagkain, magmupalampasin ng 60. 60%. Yung tatlong yun. Yung 40, sama-sama mo na yung savings mo, yung konting leisure mo, damit, ganyan, sama mo. Pwede na. Okay. Kung ang basic salary mo, 10,000 pesos lang. Hindi mag-adjust ka ng lifestyle. Huwag ka titira sa hindi mo kaya. Diba? Or, lalo na kung binata ka, madali mabuhay sa 10,000. Kung may pamilya, may konting hirap yun. Konting tiis. Konting tiis. So, dapat humanap ka ng extra income. Wala naman magic sa pera Hindi nakukuha sa magic ang pera. Hindi naman basta ibang bansa, pwedeng magdalawa, tatlong trabaho. Dito sa atin, pwede rin siguro. Pwede rin. Daming pwede mag-sideline dito.